Kapag nagmahal ka, huwag kang mag-isip ng mga bagay na ikasisira ng relasyon nyo. Kasi minsan sa kakaisip mo ng di maganda, ikaw na palang dahilan kung bakit nasira ang sana magandang samahan. Ikaw ang dahilan dahil puro pagdududa ang laman ng iyong isipan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Naku naman, di na talaga kasya sa rep yung mga pinamili namin. Ay naku, bahala na nga. Iwanan ko na lang sa lamesa yung iba. Kasi inaantok talaga ako. Kaya ito, bago ko pumasok sa silid ko, nagsalamin muna ako dun sa ipinagawang salamin ni tatay. Halos walang pagkakaiba sa nabasag na salamin. Pero nakakalungkot lang. Kasi wala na si Rafael sa salamin na to. Bakit ba kasi pinagawa pa ni tatay yun? Lagi ko lang maalala si Rafael kapag nakikita ko yun. Kaya nga ito, pagbukas ko ng pintuan ng silid ko, para akong siraulo. Kasi naman ayun, nakikita ko sa imahinasyon ko, nakahiga sa kama ko, tapos tulog. Pati imahinasyon ko parang totoo. Parang nakahiga talaga sa kama ko si Rafael. Nakakainis. Bakit ba di siya mawala sa isip ko? Nababaliw na ata ako. Para kasing totoo ang nakikita ko. Kaya ito, lumapit ako sa kama at pinagmasdan ko lang ang imahinasyon ko na sana hindi na matapos. Nakapokus lang ako ng tingin sa imahinasyon ko. Di ako kumukurap kasi baka pagkurap ko ng mga mata ko mawala siya bigla sa paningin ko. Kung totoo lang sana ang nakikita ko. Kaya ito, kahit imahinasyon ko lang ang lahat, sinubukan kong haplusin ng pisngi niya. Pagdampi ng mga kamay ko sa pisngi ni Rafael, nagulat ako kasi naman biglang bumukas ang mga mata ni Rafael tapos parang totoong andito talaga siya sa kama ko. Pero teka, imposible. Panaginip lang to. Kaya ito, kinurot ko ang sarili ko. At ang sakit. Nawa. Wika ni Rafael nang makita niya ako. Pero totoo ba to? Nababaliw na ata talaga ako. Kakaisip ko lang siguro sa kanya kaya parang nakikita ko siya ng totoo. Kaya ito, mabilis akong lumabas at nagtungo kaagad sa silid ni tatay. Nababaliw na ata ako. Ayokong mabaliw. Tatay, ipagamot mo ako. Ayokong mabaliw. Ipagamot mo ako. Anak, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Tatay, nakikita ko si Rafael sa silid ko. Nababaliw na ata ako. Ipagamot niyo na ako. Teka nga anak, ano ba sinasabi mo? Maupo ka nga muna at sisilip ako sa silid mo. Kaya ito,
Agad na nagtungo si tatay sa silid ko. At ilang saglit lang ang nakalipas, bumalik na siya. Okay na anak, di ka baliw. Nasa silid mo talaga si Rafael. Hinihintay ka niya. Tatay, totoo ba? Hindi ako nababaliw. Puntahan mo na anak. At magsisimula na ako magluto ng mga handa mo. At ito, hindi man ako ni tatay. Pero, totoo ba yun? Hindi ba talaga ilusyon ng lahat? Ibig sabihin, si Rafael talaga nakikita ko. Kaya lang, nahihiya ako. Ewan ko ba? Kaya ito, lumabas ako at dahan-dahang sumilip sa may pintuan ng silid ko. Pagsilip ko sa pinto, nakita ko siya na nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang mga pulang rosas. Nahihiya ako. Di ko alam ang gagawin ko. Tapos ito, nagulat ako kasi naman si tatay. Itinulak ako papasok sa loob ng silid ko. Rafael, eto nang anak ko. Ikaw nang bahala. Uy ka ni Papa, ata ito. Iniwan ako nakatayo sa loob ng silid ko habang nakatingin kay Rafael. Agad na tumayo si Rafael at lumapit sa akin. Tahimik lang siyang nakahawak sa mga rosas tapos nagdadalawang isip pa yata sa pagsasalita. Noah, hey, happy birthday. Salamat Rafael. Tapos ito, binigyan niya sa akin yung mga pulang rosas na napakadami. Miss na kita. Wika ni Rafael. Bigla tuloy akong kinilig. Pero hindi ako nagpahalata. Paano ka nakarating dito, Rafael? At paano ka nakapasok dito? Kaya lang, bago siya sumagot sa tanong ko, bigla niyang hinalikan ng labi ko. Nagulat talaga ako. Nakakainis. Ang sarap. Rafael, ano ba? Pika ako. Kunwari galit. Sorry Noah. Mahal kasi kita. Pero alam mo, di ko na din talaga alam kung paano ako nakarating dito. Basta, parang alam ko na ang lugar na to. At parang minsan na akong tumira dito. Ganun ba Rafael? Pero ano pang naalala mo? Noah, wala na basta parang nakarating na ako dito. Tapos ito, nagtungo si Rafael sa may pinto. Isinara niya to at nilak. Kaya medyo nagulat ako sa ginawa niya. Rafael, teka lang. Kalmahan mo lang. Noah, sorry. Handa kong gawin ang lahat, mapatawad mo lang ako. Oo na. Pinapatawad na kita. Wika ako. Ganyan ako karupok. Ay naku. At ito, niyakap ko kaagad ni Rafael. Noah, sorry di ko na ulitin yun. Oo na Rafael. Tara sa labas. Mamayang gabi na lang tayo maglock ng pinto. Wika ako naman. Kaya ito, masaya na ulit ako. At si Rafael halatang masaya din. Pero teka, tutulungan ko muna si tatay. Pakiramdam ko kasi, hindi birthday ang magaganap. Pakiramdam ko kasal talaga. Napakadaming panghanda eh. Baka ikakasal na talaga ako.